Okay, so hindi ko alam kung ano, pero sikat ngayon si Diwata sa issue niya. Bago natin simulan ang ating video, gusto kong sabihin sa iyo na kung hindi ka pa nakasubscribe, kung subscribe ka na, i-like mo na rin itong video na to, at kung nakasubscribe ka na, pinutin mo yung maliit na notification bell dyan, pati na rin yung all para lagi kang updated sa every video na i-upload ko. At panoorin mo na rin yung bakong videos, at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan at sa social media accounts mo. Nasa ganun ay marami pang makakilala sa akin sa mga video na ilalabas ko. Ayun lang, God bless everyone. And doon tayo sa pinaka-video. Let's go. So, gusto ko lang maglabas ng concerns or something dito sa video na to kasi syempre may mga syempre aminin natin at hindi. Isa si Diwata sa sumikat or sumikat si Diwata. Kaya may mga Diwata para sa reload. At the same time, siya ay kasali siya sa vendors party list. So, magbibigay lang ako ng reaction ko dito sa issue ni Diwata na kung saan sabi niya dun nung sumakay daw siya ng airplane, ang sabi niya is hindi siya nalulungkot siya or parang nasaktan siya kasi hindi siya nakilala ng mga tao doon. Parang parang hindi siya na-recognize na siya si Diwata, na parang hindi siya kilala or hindi siya nakilala ng mga tao na nandoon. Kumbaga, di ba kasi pag, halimbawa, pag ang isang tao ay isang sikat, ikaw ay pagkakaguluhan ka ng mga tao. Picture po. Pero sa case ni Diwata, ay isa sa mga sumikat, hindi siya pinagkaguluhan. Merong mga factors na nakita ko dito na naging dahilan kung bakit ganon na lang yung trato ng mga tao sa kanya. Bakit? Kasi ganito lang is either hindi talaga kilala ng mga tao si Diwata. Siyempre kahit sabihin mong gaano kasikat yung mga tao, hindi mo may pagkakaila na may mga hindi pa rin nakakilala sa kanila. So ngayon, kasi kahit yung BINI, kahit sikat sila, kahit yung BTS o kung ano mang group yan o individual, hindi pa rin sikat yung mga yan unless, syempre, makilala sila ng buong mundo, diba? Kaya sobrang sikat nila doon. Pero yun nga, going back, hindi kasi may mga factors or may mga dahilan na nakita ko bakit gano'n na lang yung trato sa kanya ng mga tao. So una kasi, nung hindi siya nung di pa sikat, nung normal pa lang, yun nga, wala pa siyang pangalan sa publiko. Ang nangyayari sa kanya, diba, sobrang like nung pagkaangat niya kasi, nung umangat, nung sumakses, nung nakita niya sa imagine niya na sumakses siya sa buhay, tumaas ang ulo niya. Lumaki yung ulo niya na kung saan yung may maghahanap ako sa TikTok ng mga clip na to. Yung ang dami lang po. May mga sabi, Diwata pabati na happy birthday. Diwata, birthday ko ngayon. Pabati naman yun. Nilipas din yan, kuya. Hindi niya nung sumikat siya, lumaki yung ulo niya na kung saan naging mayabang siya, naging tumaas yung pride niya, gano'n na hindi naman kasi ang dapat kung ikaw ay isang content creator or kung ikaw ay isang sikat na tao, lagi mo alalahanin na wag mo tatandaan mo na tao ka lang din. Kahit sabihin mo sikat ka, dapat maging humble ka pa rin. Kasi kung gano'n yung naging, kung humble ni Diwata, happy birthday, ganyan, papicture, kung ginagawa na yun, edi pagkakaguluhan siya ng mga tao sa airport, diba? Sa airport pa lang, or pagkakaguluhan na siya sa airplane, ganyan, papicture. So ayun yung nakita ko na
naman kasi siya talaga ganun kasikat na although pero syempre hindi naman siya ganun kasikat katulad na lang na ibang mga tao. Hindi siya ganun kasikat sa Pilipinas. Kaya ganun yung kaya sabihin mo naman si Diwata ng Facebook, TikTok, ng social media dati, pero hindi siya ganun kasikat. At the same time, lumipas na kasi yung panahon. Last year sikat siya, kaya hindi na. Kasi parang naging bumaba din yung exposure niya sa social media. Kasi kung papasin natin, bukod sa pumangat yung ugali niya, parang ibibihira lang siyang maging laman ng social media. Kasi kung gusto mo talagang sumikat, dapat lagi kang laman ng social media. Dapat lagi kang may content. Hindi naman araw-araw kailangan, pero dapat kahit meron kang update a week, a month, ganyan, something. Kung gusto mo talagang sumikat, then dapat, or kung sikat ka, gusto mong ipagpatuloy at mag-increase yan, dapat meron ka exposure sa social media. Hindi tulad ko. Hindi yung pinakauna ko i-upload. May 3, may 5. Tama, may 5. Wala na kasi masyado exposure sa social media, kaya panigurado, may tatlo na yung posibilidad. Tatlo na yung una, basta yun. Una, hindi siya talaga kaya ng mga tao. Pangalawa, dahil sa pangat niya ugali. Pangatlo, nakalimutan na siya ng mga tao. Kasi maski ako kung hindi pa lalabas ang issue ni Diwata, hindi ko siya makikilala. Hindi, nakalimutan ko na rin kung sino nga ba talaga si Diwata. Actually, hindi ko lang kung ano yung pangalan niya talaga. Basta kilala ko lang siya Diwata. Ang dami sikat ngayon na hindi na sikat noon. Ang dami sikat noon na hindi na sikat ngayon. Ba't parang baliktad? Katulad na lang ni Mama Ot yung masyadong sikat noon na hindi na sikat ngayon. Which is nakalimutan na din siya ng mga tao ganun. Pangatlo nakita ko rito sa kay Diwata, masyado siyang clout chaser or attention, hindi, clout chaser. Gusto niya yung lagi, attention seeker na din. Okay. Clout chaser, attention seeker na siya. Gusto niya na binibig, para siyang gusto niya nasa kanya attention, ganyan. Gusto niya magpasikat. May yung ugali niya, pasikat na ewan. Cloud chaser din kasi yun. And it's not good for us being a cloud chaser. And syempre, attention seeker. Wala namang masama mag-seek ng attention, pero yung pipilitan mo yung mga tao, hindi. Tsaka, ang sabi niya doon, na panasaktan daw siya. Kasi, kasalanan niya din naman in the first place. Katulad na lang ng mga pinagbabanggit ko sa inyo mga points na naging dahilan ko bakit hindi siya nakilala ng mga tao doon. Kasi, kasalanan niya rin. Kasi in the first place, di porket sikat ka na, tapos pinapalat niya doon, shoutout sa'yo. Kasi hindi porket sikat ka na, lumaki na yung ulo. Hindi porket sikat ka, lalaki yung ulo. Ganon. Kapag sikat ka, dapat mas lalo ka mag-step down, huwag ka mag-step up. What I mean is, dapat lagi kang mapagpakumbaba, hindi ka dapat nagmamataas. Dapat approachable ka pa rin tignan, dapat approachable. Hindi lang basta tignan. Approachable ka tignan, approachable ka talaga. Always step down. Okay, kasi ayun yung magiging dahilan ng mga tao para masalo kang i-idolize at para mas sumikat ka. Kung lagi ka nagpapakumbaba, you are always stepping down.
kung nagpapakumbaba ka din, mas makikilala ka ng mga tao na ang ganda pala nito, ang sarap niya. ang ganda niya maging idol, ang sarap niya i-idol, ganyan. Kasi sobrang humble mo. Meron kang humility. Meron kang humble, may humility ka, kaya ang maganda yung image na ma-form ng mga tao sa kanilang isipan. Meaning to say, bukod sa mahisikat ka, ay mas lalo kang tatagal sa mas lalo kang tatagal na sumikat, ganyan. Example ko sa inyo yung since Bini fan ako. Yung Bini, hindi lagi pa nilang iniisip na normal na tao pa rin sila. I mean, hindi sila maarte, ganyan. And they are just showing who they truly are. Diba, palamura. Hindi naman sila palamura, nagmumura din naman sila talaga. Ewan ko lang kay Gwen, kasi never ko pa narinig magmura si Gwen. Si Stacy pa rin, hindi ko na, ang narinig ko lang sa kanya yung Sino meron ngayon? Sino may stock yung napkin na nilagay sa mirror? Magtingin na tayo ng wala. Hoy! May kumo ako. Hindi, ang sabi ni, sabi ni Stacy, binilat for the go. Binilat friendship. Sabi niya, binilat friendship. Di naman mura yung ang yun, it's word yun ng babaeng yung ibig sabihin yung private part ng babae. Anyways, God bless sa inyo lahat. Ayan, sana and sana meron kayo nalaman sa video na to. And kahit paano, kung aspiring kayo, hindi naman ako ganun kasikatan na tao, kumbaga. Kasi kung makikita nyo sa YouTube, 165 subscribers lang naman yung meron ako. And hindi naman ako ganun kasikat. Pero medyo sikat ako in terms of views. Kasi meron akong YouTube video 4.1. Ito yung about, pero more on bashing yung video na yung panigurado. Pakita ko sa inyo yung screenshot, ayan. Tapos, meron akong video sa Facebook na nag 1K. Then, meron akong video sa TikTok na nag 10.5, 6 na ata ngayon. Yan. Meron kayong may kit, ayan yung mga kaya medyo masabi ko na, medyo sikat ako. Medyo lang naman, pero hindi ko naman sinasabi. And, hindi, medyo sikat in terms of views. Pero yung matatandaan, makikilala, parang hindi ganun. And thank you for watching, Magi Boy. Kung di ka pa subscribe ka na, i-hit mo na rin yung ulit na notification bell dyan. Pati na rin yung on para ikaw ay laging updated sa video na i-upload. So, yun lang siya, God bless.